show up at my door with some coffee and croissants. Hi guys, malapit na tayong ngayon sa The Medical City. Tapos ito yung schedule ko ng LASIK surgery at 9:45 AM. Bali 9:45 AM, ibibriefing ka pa nun. Tapos yung mismong surgery ay 11 AM. So ayan, malapit na tayo ngayon. Dito na tayo sa Ortigas. So bago yung surgery, kailangan wala kang mga makeup, wala kang perfume, wala kang lotion. Sensitive daw yung device sa mga scents. So pagdating namin dun sa hospital, kakain muna ako kasi 9:45 pa ako and kailangan busog ka bago mag-surgery. Bawal yung mga magpa-fasting, bawal yung putulong. Tapos nagdala ako ng jacket. Jacket! And may dala rin akong sunglasses para after ng surgery daw baka masilaw ako. So ayan, may dala akong sunglasses. Ito yung kinakain ko kanina. Prepare ko na ito. Ito ba ako kasi? Dala rin ako water. Private activities. Kasi pagtas ng surgery, hindi ka daw makapag-try. So, ayan, nahatid na tayo. Nagpa-screening muna ako noong December 1. Tapos, pagtas ng screening, tetest nila yung mga retina, mga eye grade mo, tapos yung dryness ng mata mo, if qualified ka mag-LASIK. So, pagtapos ng screening, sasabihin nila kung anong procedure yung pwede sa'yo. Tapos, sa akin, pwede ako mag-PRK tsaka mag-LASIK. Tapos, ang pinili ko na lang is yung LASIK para mas mabilis yung ang price ng LASIK ay 86,000. Ayan, papakita ko na lang siya sa inyo. So, ang gagawin natin ay itong Femto-LASIK. So, ayun yung price na binigay. Femto-LASIK, 86,350. Meron ding ibang mga option. Ayan. So, ang schedule na pinili ko ay December 21 para may bakasyon pa ako since wala kaming pasok next week. Tsaka katapos lang ng exams ko. So, makapagpahinga ako after ng surgery. Hindi siya ma-stress agad. The day before ng surgery, text nila kayo kung anong mga kailangan yung gawin. Kailangan may 6 to 8 hours of sleep. Tapos, bawal din kayong magutom. So, mamaya kakain ako bago mag-surgery. Bili ako ng Baxilo. Tapos, mamaya bibili kami ng Silumen. Dumating na yung pagkain. Ito yung sa akin. Bacon silo. And then, tapsilo kay Daddy. Kinuha niya yung tubig kasi nakalimutan namin.
nasisilaw ako. Pero mamaya babalik ko ulit ako. Binigay nilang goggles. May goggles silang binigay. Tapos, nakapagpatak na rin ako ng drops na binigay nila. So, ayan, every 2 hours to. Itong dalawang to, every 2 hours. Tapos ito, para hindi mag-dry yung mata, every 1 hour naman to. Yan. Kapagpatak na ako niyang dalawang yan. Tapos bukas, every 2 hours na every 3 hours na yung yung steroids tsaka antibiotic. So yun, mabilis lang yung procedure. Chinek lang ulit yung grado ng mata ko. Tapos, after check ng grado ng mata ko, pinagintay lang ako sagad kasi meron pang ina-operahan. Tapos, pinag-gown na ako. Tapos, sterilize yung face ko para may pinahid na hindi ko alam kung betadine. Tapos nilagyan din ako ng cap sa ulo. Tapos pagdating dun sa operating room, malamig. Tapos i-instruct ka naman nila before ng operating room para hindi kang magulat sa mga mangyayari. Tapos yung mismong pagli-laser, 14 seconds lang siya. So, mabilis lang. Tapos yung pag-create ng flap, 10 seconds each eye. So, ayun, pauwi na kami. Kumain na rin ako ng pagkain. Hindi na ako magutom. Tapos baka matulog na lang ako. Kasi medyo nasisilaw pa ako. Pero malinaw na yung mata ko. Nababasa ko na yung mga nasa wall. So, yung grado ng mata ko, 300, 350, parang mga ganun. Tapos, babalik ako ng Sabado para sa follow-up check-up. So, after 2 days. Okay guys, kukwento ko sa inyo yung process kanina. So, pagdating namin ng hospital, mga 10, pumasok na ako dun sa loob. Tapos, binigyan nila ako ng statement of account. Tapos, magbabayad ka na dun sa cashier, sa may baba. Tapos, pwedeng cash, pwedeng card. At then, magbayad, babalik ka na dun sa LASIK center. Tapos, represent mo lang yung resibo. Tapos, pagtapos nun, pag-intayan mo lang ulit nila. Pag ready na, i-brief ka na nila kung anong mangyayari. Sabihin na yung mga instructions sa'yo, anong gagawin mo during the operation, anong bawal mo gawin. So, ang gagawin mo lang, tititig ka lang dun sa ilaw na white or green na ilaw. Tapos, bawal tumango, bawal mong galawin yung ulo mo. So, pag tinatanong ka ng doktor, sasagot ka lang through voice. Bawal yung mga body nasa tapos, ang una muna, gagawan ka ng flap. So, may dalawang machine. Yung isang machine, yun yung gagawa ng flap. So, yung bed mo, gumagalaw siya. Pupunta siya dun sa isang machine. Tapos, ang tititigan mong ilaw doon, white. Tapos, pagka tinitigan mo yung ilaw, kakausapin ka naman ng doktor na mag-i-start na, tapos titig lang sa white, gagalaw, i-remind ka niya ng mga gagawin mo dapat. Tapos, 10 seconds lang yun per eye, yung mismong paggawa ng flap. Tapos, pag tapos na yun, lilipad ka na dun sa kabilang machine, gagalaw ulit yung bed mo, papunta naman sa right. Dun sa right machine, yun naman yung laser daw. So, tatanggalin na yung grado mo dun. Tapos, yun naman, 14 seconds each eye. So, yung sa pagtanggal ng grado, yung time, depende yun sa grado mo. So, pag mas mataas yung grado mo, mas matagal. So, nasa 14 seconds. Mga 350 yung grado. Tapos, dun sa first machine, meron silang ilalagay sa mata mo na clamp para hindi siya sumara. So, one eye at a time lang. So, pag habang ino-operahan yung isang mata mo, may clamp siya na metal. So, hindi
Hindi naman siya masakit kasi may anesthesia na ilalagay sa'yo. So, wala kang mararamdaman kundi pressure, parang pressure. Parang imagine mo, may parang ginagano ng mata. Parang dinidiinan ng something ng mata. Tapos, ayun, tapos na. Tapos nung procedure, para ka lang nasa ilalim ng tubig. Parang nakabukas yung mata mo sa ilalim ng tubig. Pero malinaw, mas malinaw na siya compared dun sa original ko na vision na pag walang glasses. Nakita ko na yung orasan doon. Pagkatapos ng procedure, naaninag ko na yung oras. Kasi nung una, sobrang blurred siya, hindi mo makikita yung numbers. Tapos nakita ko, 13:22 ako natapos sa operation. Tapos after nun, upo ka muna dun sa may waiting room. Tapos, to-check ulit ng doctor yung mata mo. So, okay naman, sabi ng doctor, okay naman yung flap ko, maganda naman daw yung pagkakagamot. Tapos, bibigay na sa'yo yung mga gamot mo. And, yun binigay sa akin 3 gamot. Tapos, instructions. Meron silang bibigay sa'yo na printed na instructions. So, mababasa mo siya after para hindi mo makalimutan yung mga kung kailan mo siya ipapatak. Tapos, yun, bawal mag-swimming, bawal mag-makeup for 2 weeks. Tapos, pag naligo, bawal siyang mapasukan ng tubig. Pero pwede na daw naligo, pero bawal lang siyang mapasukan ng tubig. So, kailangan may towel ka na agad if maghihilamos ka. Tapos, sa Sabado na ako ulit babalik for follow-up check-up. Check na siguro dun yung grado ng mata ko. Pero ngayon, malinaw na yung mata ko. Oo, malinaw na yung mata ko agad. Pero sabi ni doctor, bukas daw, mas maganda na yung pakiramdam ko. Kasi ngayon, medyo nasisilaw pa talaga. Tsaka kanina, sobrang nagluluha talaga ako kanina. Siguro, nakapikit lang ako. Tapos, tuloy lang luha. Kasi nung after ko nang magpatak ulit ng drops, medyo naging okay na hanggang ngayon. So, pag magpapa-appointment kayo sa the medical city, pwede mo silang i-message sa Viber. Meron silang Viber number sa Facebook. Tapos, sabihin mo lang doon yung preferred na date mo for the screening, and if may preferred doctor ka, tapos isa-set na nila yung appointment. So, yung screening, 3,615 yung rate nila. Tapos, sa screening, around 4 hours yung inabot namin. So, nagpa-screening ako December 1, and ang daming ginawang test. Mga dryness ng mata, mga grado ng mata mo, i-check. Tsaka yung retina mo rin, i-check if may problem. Tapos, yun, based sa result ng screening, i-recommend sa'yo ng doctor kung anong pwede sa'yo. So, pwede sa akin both LASIK at saka PRK. Pero kinuha ko yung LASIK para mas mabilis yung healing kasi konti lang yung bakasyon ko. So, kailangan ko na agad gumaling para makapag-work na ako and makapag-aral. So, after ng screening ko ng December 1, nagpa-schedule na ako for surgery. December 21 yung napili namin since tapos na yung exams ko noon and available yung doctor ng December 21. Tapos, Tuesday, Thursday, and Saturday lang yung operation nila. So, kailangan within those days lang. And medyo madami kasi nagpapaschedule ng December. Kaya mahirap din makakuha ng slot. Buti na lang available pa yung doctor. So, ayun guys, malapit na kami sa bahay. Tapos, nabalita ko na lang ulit kayo after ng follow-up check-up ko sa Saturday. Bye! Hey guys! So, Saturday na ngayon. Magpa-follow-up check-up na ako today. And, papakita
sa inyo yung mga gamot na tinitake. Ito, eye drops. Every hour to nilalagay. Tapos, ito, since antibiotic ata to. Since third day ko na. Every 4 hours na siya. And, ito rin, every 4 hours na siya. Pero nung first day ko, every 2 hours. Tapos, kahapon, every 3 hours yun. Kasi ngayon, 4 hours. And, ang madaming nagtanong if masakit ba after ng procedure. Hindi siya masakit. Nung during ng procedure, wala kang mararamdaman except may part lang doon na may pressure kang mararamdaman. Parang, pag imagine nyo yung tiilan yung kamay nyo sa mata nyo, ganun lang yung feeling. Tapos, feeling ng may tubig sa mata kasi parang babanlawan yung mata mo after ng laser. Tatanggalin nila yung mga debris ng laser. Tapos, pagkatapos nun, may anesthesia naman kasi kaya hindi siya masakit. Wala ka talagang mararamdaman na sakit. Tapos, after ng mga isang oras, nasisilaw na ako nung habang nasa biyahe kami. Tapos, nagluluha talaga yung mata ko. Talagang tulo yung luha ng mata ko. And, ang feeling niya, para kang nahihilam sa sabon. Ganun lang siya. So, siguro mga 3 hours lang na ganun. So, nakapikit lang ako. Tapos, nung naglagay na ulit ako ng eye drops, okay na, hindi na siya masakit. Hanggang pag-uwi ko, hindi na rin ako nagluluha. Tapos, nung gabi, wala na talaga akong nararamdaman na sakit nung gabi. Parang normal na siya. Tapos, maliwanag na rin yung nakikita ko, nababasa ko na yung mga nasa malayo. Pero mas luminaw siya nung kinabukasan hanggang ngayon. Malinaw na yung nakikita ko. So, mamaya, check namin if ano na yung vision ko. Check na ata ng doctor if 2020 na ba ako or if hindi pa. So, nagsimula akong magsalamin 2015. Tapos, 2023 na ngayon. So, 8 years bago ako nagpa-LASIK. Tapos ngayon, sobrang linaw na talaga nung nakikita ko. Parang akong nakasalamin. Pag wala akong salamin, malabo na talaga siya. Ngayon, nababasa ko na yung mga malalayo. Pero hindi ko pa siya masyadong ma-feel ngayon kasi meron pa akong goggles. So, feeling ko naka-eyeglasses pa rin ako. Pero yan, pag walang goggles, mas malinaw siya. Kasi parang acrylic to eh. Medyo mas malabo siya if nakasuot kesa pag walang suot na goggles. So, itong goggles na to, kailangan ko siyang suotin for 2 weeks. 24/7 ko siyang suot. Para hindi malagyan ng kung ano yung mata ko for 2 weeks habang nag-heal pa yung flap, yung ginawang flap. Suot ko siya pati pag matutulog, kailangan suot mo siya lagi. Tapos bawal mabasa yung mata mo. So, kailangan nag-iingat lang habang naghihilamos. Okay guys, nandito na kami sa parking ulit. Balitaan ko na lang kayo mamaya if sasabihin sa akin ng doktor. Tuloy-tuloy lang yung gamot, yung antibiotic. Parang ubusin lang yun. Tapos, yung eye drops ko, ubusin lang din. And,
pag naubos yung eye drops ko, ang bibili ko ng bagong eye drops, yung lubricant na eye drops, parang bagong brand. So, ayun. Tapos yung goggles ko, 3 more days pa daw isusuot. So, total of 5 days isusuot after surgery. And pwede na ring normal na maligo after 5 days. Basta daw bago imulat yung mata, i-tatap muna ng towel para hindi mapasukan ng water. So, ayun. Malinaw na yung mata ko. Mas malinaw siya sa 2020. 2015 na siya. And 2 days pa lang yun. So, masaya naman si Doc sa mga nangyayari sa mata ko. May Starbucks dun sa labas ng TMC. So, nag-Starbucks kami ni Daddy kanina. Nagko-collect kami ng stickers. Kaya, nakompleto na namin yung sticker today. So, ito yung in-order ko sa Starbucks pag umuwi. Frap na toffee nut crunch. Para malamig naman. So, umorder din ako ng chocolate na crepe. So, dito siya sa paper bag. Tapos nag-redeem na rin kami ng tumbler. Yung insulated na tumbler. Nag-redeem na namin siya dito sa Medical City na branch. Crepe. Okay guys, i-unbox na natin itong na-redeem namin na tumbler. So, ang na-redeem ko ay yung stainless steel na tumbler. Ito siya, ganito siya. Stainless steel na tumbler. Wait lang guys. Wala kasi akong stand. So, ganyan yung itsura niya. Nakabalot siya sa parang crepe paper. Malaki rin pala siya. Hindi siya. Ganda siya. Meron siyang pakit sa loob. Tapos, sa January 2 na ako babalik kay Doc kasi holiday yung after 1 week. So, January 2 na next.